Ang Magic Realm ay isang mundong may magic kung saan malayang gumagamit ng magic ang lahat bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang magic ay pinaniniwalaan na isang regalo mula sa Diyos at ang karunungan nito ay nagpasya ng katayuan sa lipunan ng isang tao sa mundo. Gayunpaman, sa sulok ng mundong ito, sa gitna ng kagubatan, mayroong isang tao na ang pag-iral ay sumasalungat sa natural na kaayusan. Pagkatapos ng pagbubuhat ng ilang bakal ay kumain si Mash ng kanyang paboritong cream puff. Nakatira si Regro kasama ang kanyang anak sa isang gubat na malayo sa ibang tao. Dahil siya ay matanda na ngayon, si Regro nababahala sa maraming bagay at natutong labanan ang stress. Pagkatapos ay pumasok si Mash sa bahay, nasira niya ang pinto. Nagalit si Regro at sinigawan siya tungkol dito, ngunit ipinaliwanag ni Mash na hindi niya maalala kung kailangan niyang hilahin o itulak. Humingi ng tawad si Mash at ipinaliwanag niya na aayusin niya ito. Kalmado si Regro ngunit nakita niya si Mash na sinusubukang ikabit ang pinto habang nasa maling posisyon. Muli siyang nagalit at sinisigawan siya na nasa maling posisyon ito. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ni Mash na idikit ang pinto at tuluyang nasira ito. Matapos kumalma si Regro, tinanong niya si Mash kung natapos na niya ang routine ng pagsasanay ngayon. Kinumpirma ni Mash ngunit nagtataka kung bakit puro workouts ang routine niya. Gustong sabihin sa kanya ni Regro dahil iba siya at hindi marunong gumamit ng mahika, ngunit sasabihin niya sa kanya sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay lumabas si Regro. Sinabi sa kanya ni Mash na pag-aaralan niya kung paano ayusin ang pinto, ngunit sinigawan siya ni Regro na matuto munang magbukas at magsara ng mga pinto. Bago umalis, pinaalalahanan ni Regro si Mash na hindi siya dapat pumunta sa lungsod. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Regro, si Mash ay nagtungo sa lungsod na napansin na hindi niya maaaring balewalain ang kanyang tiyan. Sa lungsod, nakikita niya ang lahat ay gumagamit ng mahika para sa mga bagay na kaya naman ng kanilang mga kamay. Pumunta siya sa isang tindahan ng cream puff at umorder ng 7, ngunit dahil sa sobrang excited niya, nabaluktot niya ang mga barya. Humingi siya ng tawad at binalik sila sa normal. Nagulat ang nagbebenta ngunit ipinagbili sa kanya ang cream puffs. Habang papaalis na si Mash, umihip ang hangin sa kanyang talukbong at nakita ng mga tao ang kanyang mukha at napansin nila na wala itong marka sa kanyang mukha. Nabasa ni Brad sa pahayagan na ang Divine Visionary ngayong taon ay si Rain Ames, isang second-year student sa Eastern Magic Academy. Humingi ng tawad ang bilanggo kay Brad, nagdahilan na maliit lang naman ang ninakaw niya. Gayunpaman, si Brad ay naiinis sa lalaki dahil ang kanyang krimen ay nagdulot sa kanya ng ilang problema at kailangan niyang magtrabaho. Nang paparusahan na sana ni Brad ang lalaki dahil sa ginawa niyang krimen, tumunog ang telepono. Pagkatapos ay ipinaalam kay Brad ang tungkol sa isang walang markang bata sa lungsod. Habang naglalakad sa paligid ng bayan, patuloy na nakatingin kay Mash ang mga tao dahil wala itong marka sa mukha. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo at humingi ito ng tawad. Nabangga ni Mash ang isang lasing na pulis, si Terry, at nalagyan ng cream ang kanyang uniforme. Si Terry pagkatapos ay sumigaw kay Mash at inalok siya ni Mash ng cream puff, gayunpaman habang kinakain ito. Mas nagalit si Terry at ibinagsak ang cream puff sa lupa. Patuloy niyang sinisigawan si Mash, tinatanong siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang uniforme. Pagkatapos ay hinawakan ito ni Mash at pinunit ang uniforme sa kanya, sinasabing kukunin niya ito at lalaban. Pagkatapos ay nagpakita si Brad. Nang marinig na si Terry ay nagdudulot ng kaguluhan at nakita si Mash, napagtanto niyang siya ang bata mula sa ulat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong kay Mash ng anuman. Tumakbo si Regro at kinuha si Mash, humihingi ng paumanhin para sa mga ginawa ng kanyang anak. Nakita si Brad ng pagkakataon para ma-promote at lumikha ng isang ibon mula sa mahika upang sundan si Regro. Pagbalik sa kanilang bahay, pinagalitan ni Regro si Mash at sinabing ilang beses na pinagsabihan na huwag pumunta sa lungsod. Ngunit nang makita siyang nagsisisi tungkol dito, naramdaman ni Regro na talagang pinagsisihan ni Mash ang kanyang mga aksyon, hindi niya kayang magalit ng matagal. Para sa isang parusa, sinabi niya sa kanya na ulitin ang kanyang gawain sa pagsasanay sa umaga. Tinanggap ni Mash at binigyan ng cream puff si Regro. Habang papalabas si Mash para gawin ang kanyang parusa, nagmamadaling pumasok si Regro para pagbuksan siya ng pinto para hindi ito masira ni Mash. Nag-aalala ngayon si Regro tungkol kay Mash dahil nakita siya ng magical police. Pagkatapos ay napansin niya ang ibon ni Brad sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Brad, Terry at isa pang pulis at binasag ang dingding. Tinanong niya kung nasaan ang batang walang marka. Mabilis na natapos ni Mash ang kanyang pagsasanay at nagpas siyang bumalik upang kumain ng ilang cream puff, kumakanta ng isang cream puff na kanta habang pabalik. Huminto siya sa pintuan na nag-iisip kung kailangan niyang itulak o hilahin, ngunit pagkatapos ay narinig niya si Brad mula sa loob na nakakaalam na itinago ni Regro si Mash.
Sinabi ni Brad kay Regro na umunlad sila dahil inaalis nila ang mababang dugo na hindi nakakagamit ng mahika, ay walang pribilehiyong mabuhay. Tinanong niya si Regro kung nasaan si Mash. Pero umarte si Regro na parang wala siyang alam. Sinabi niya kay Regro na ang pagkupkop sa isang taong walang marka ay isang krimen, gayunpaman ay tumanggi si Regro na magsalita kahit na simulang bugbugin siya ni Brad. Naalala ni Regro ang kanyang nakaraan kung paano siya maliitin ang kanyang pamilya at mga amo bilang isang walang halaga at inutil dahil mahina ang kanyang mahika. Nakaramdam siya ng ganap na hindi ka nais-nais at naisip niyang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, bago siya tumalon sa kanyang kamatayan, narinig niya ang isang iyak ng sanggol. Nang makitang walang marka ang sanggol, napagtanto niyang inabandona ito dahil walang marka ito at pakiramdam niya ay katulad niya. Habang nakangiti ang sanggol sa kanya, naramdaman ni Regro sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na may nangangailangan sa kanya at nanumpa na maging ama ng batang iyon. Sigaw ni Regro kay Mash, sinabihan siyang tumakbo. Pagkatapos ay napagtanto ni Brad na dapat ay nasa malapit pa rin si Mash at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Binugbog ni Brad si Regro, sinusubukan siyang tumahimik, ngunit habang patuloy na sumisigaw si Regro, nagpa siya siyang gumamit ng magic. Sa sandaling iyon, si Mash ay sinira ang pintuan, sinuntok ang isa sa mga pulis at pinalipad siya palabas sa dingding. Si Terry ay nakaharap kay Mash. Ngunit muli ay pinunit ni Mash ang kanyang uniforme at sinimulang sampalan siya at pinatalsik siya. Nagtataka si Regro kung bakit hindi tumakbo si Mash at ipinaliwanag ni Mash na ito ay dahil pamilya sila at si Regro lang ang meron siya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging makasarili, ngunit sinabi niya na dahil nandito na siya, ipapadala niya ang pulis sa impyerno. Tumawa si Brad, iniisip kung paano siya matatalo ni Mash ng walang magic. Naniniwala rin si Terry na walang pagkakataon si Mash at si Brad ay dating nasa security force ng Bureau of Magic at ang mga regular na gumagamit ng magic ay walang laban kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Brad na tatapusin niya ang laban sa loob ng 3 segundo at magsisimulang mag-spell. Kinikilala ni Terry ang spell na siyang nagpal-AS sa isang dragon. Pagkatapos ay nagbitaw si Brad ang mahika, isang mapanirang mahiwagang bola kay Mash na nagdulot ng pagsabog. Habang umaalis ang usok, hindi makapaniwala si Brad na nakita niyang sinampal lang ni Mash ang kanyang spell na parang wala lang. Pagkatapos ay naghanda si Brad ng isang mas malakas na spell, ang Nalcampas Diagores, gayunpaman. Sinampal lang ito ni Mash. Paulit-ulit itong binato ni Brad ng mahika, ngunit gumagamit si Mash ng isang volleyball na galaw para pigilan ito at patuloy na makipag-juggling sa mga mahiwagang bola. Saglit na pinaglalaroan ni Mash ang mahika ni Brad. Binalaan ni Mash si Brad na papatayin niya ito sa pananakot niya sa kanyang pamilya, pinulot ni Mash ang wand ni Regro. At sinabing hihiramin niya ito sandali. Nagulat si Brad dahil hindi maaaring gumamit si Mash ng mahika ngunit naghahanda ng isang mahiwagang bilog upang ihinto ang anumang mahiwagang pag-atake. Gayunpaman, inihagis ni Mash ang wand bilang isang sibat na tumusok sa mahiwagang depensibong bilog ni Brad at tumama ito sa mukha ni Brad na ikinagulat ni Brad dahil hindi pa siya nakakita ng isang tao na gumamit ng wand na ganoon. Pagkatapos ay binalaan siya ni Mash na huwag nang guluhin muli sa kanyang pamilya o papatayin niya ito. Inalok ni Brad si Mash ng isang kasunduan at kung gagawin ni Mash ang sinabi niya. Hahayaan niya silang makalaya ni Regro. Ipinaliwanag ni Brad na minsan sa isang taon, isang natatanging estudyante ang iginagalang bilang isa sa mga pinili ng Diyos at tinatawag na Divine Visionary. Sinabi ni Brad kay Mash na mag-enroll sa isang magic school at mapili bilang Divine Visionary. Kung gagawin niya yon, nangangahulugan ito na tinanggap siya ng Diyos, at tatanggapin siya ng lipunan. Ipinaliwanag ni Brad na gusto lang niya ang kapalaran at prestihiyo na kasama ng titulo. Sinabi ni Brad kay Mash na kung hindi niya tatanggapin, ang buong bansa ay hahabulin siya. Kakayanin ni Mash kasi malakas ka pero paano ang kanyang lolo Regro? Pagkatapos ay tinanggap ni Mash, sinabi kay Regro na gusto niyang mamuhay silang muli sa kapayapaan.